Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, na merong expose si Pebbles Kunanan. No, actually, na-content po natin yan nung nakarang araw. So, hello po mga independent woman, hello po, no. So, ngayon po, no, mas napatunayan po ngayon natin na totoo itong mga expose niya. Yung sa mga expose niya, mayroong parte doon na totoo. Kasi nga po, kinonfirm po ito ni Romeo Browner at saka ni Ariel Kirubin tungkol sa kudeta. Diba? Pero siyempre, ang dami pa sinabi ni Pebbles doon na papatayin si PBBM, naka-ready na yung mga papatay kay PBBM, suicide bomber, may mga taga Davao na sa Maynila na para gawin nga po yung assassination plot kay PBBM. So, medyo nakakatakot naman po talaga yung ganung mga siniwalat ni Pebbles. Pero ang malupit dito mga kababayan, no, yung sinasabi ko nga dito, yung parte nga po ng kudeta na sinasabi rin po ni Pebbles, kinonfirm po yan. Confirm po na totoo na yan. No? Kasi nga po, tinan nyo to, no? Ito, si Kuya Benji to. Gamitin ko na lang yung post ni Kuya Benji para maganda, no? So sabi nga po ni Benji Contreras, kinumpirma ni retired General Colonel Ariel Cherubin, may mga retired generals na nais magsagawa ng co-op noong September 21. Isa siya sa mga kinausap noon ayon sa kanya. Tingnan ninyo no kung gaano katarantado itong retired itong mga retired AFP na mga DDS. Tingnan nyo ha. Kinausap niya pa si Kirubin. Si Kirubin pro-government yan. Well, naging parte siya ng mga EDSA na yan. Pero ano yan eh, mas naniniwala si Kirubin sa chain of command eh. Kaya nga nagsalita si Kirubin ngayon eh. Oh, para mas maganda no, yung nga lang dito natin yung video kasi makaka-copyright tayo. Ito po yung interview nga po ni Kirubin, Ariel Kirubin kay Corina Sanchez. Panoorin natin to. Kayo po ba, well, you've been monitoring everything that's been going on. Una sa aking isip, ang dami kasi mga kwento na nagkakaroon po daw ng mga meeting-meeting, ang mga retired general. Sabi ko talaga, pagsasama-samahin ninyo yung mga retired na yun, na iba-iba ang mga politika nung mga panahon na sila mismo ang nagsasagupaan sa isa't isa. So, gaano po katotoo? Nakasama po kayo dito sa mga nag-uusap-usap sa mga posibilidad? Yeah, naimbita tayo dito one time. Actually, hindi man ako talaga active na yung regular na nag-attend. Pero I was convinced ba na mag-attend nito kasi sa palagay ko naghahanap din kasi sila ng pwede nilang maasahan din kasi veterano na nga tayo sa mga ganyan, di ba? Tatlo na po ang inyong Yes. participation. EDSA 1, 2, and 3. Yes. Okay. So, well, ang sabi ko lang nung patapos na yung ano nila kasi I just listened to them. Mga senior officers, so I have to mention. Alam nyo, mahirap to, no? Kasi eyewitness to. Di ba? Eyewitness to kasi talagang andun siya sa meeting nung plano nga po ng kudeta ng mga retired general po na to. Oh. Their names. Tama kayo doon sa sinabi nyo na iba-iba yung affiliation nila. Iba-iba yung, kumbaga sa ano, yung iba nag-general kay ganito, yung iba nag-general kay... Na alam din natin na hindi naman lahat ng... Tama, Joey Tolentino, first-hand witness. Kasi Pebbles, ano siya? Bakit alam niya? Tanungin ko kasi Pebbles mamaya, pag biyahe ko papuntang Radyo Pilipinas, tawagan ko mamaya. Well, grabing chika mo, matindi yun na. In general kasi, ang reputation sa mga men, rank and file, maayos din kasi they know naman, di ba, na it's all about politics. Kung close ka dun sa nakaupo, posible ka mag-general. So, nung patapos na yung meeting na yon, bago magbigay ng closing remarks yung chairman, I asked nga na, can I just share my piece ba? O kung ano, kasi nahalata ko na masyado na tayo, parang short of, ang hinihingi short of parang revolusyon, gano'n, kasi that's yan. Ganun ka. Tingnan nyo ha, ayan na, so confirm ha, nagkaroon sila ng meeting bago mag-September 21, at ang panawagan, actually nagiging polite lang po dito si Kirubin, pero panawagan talaga doon, revolusyon. Itong mga retired, itong mga retired AFP,
na DDS gusto maka-impluwensya po ng mga active na mga sundalo. Tingnan niyo naman kawalang hiyaan ng mga hayop na yan. Dapat kung meron mang, kanina napag-usapan natin kanina yung mga pensyon, dapat sila po tinatanggalan ng pensyon. Hindi po sila nakakatulong. Pabigat sila. Buha ka ng ina kayo. Walang yan to mga to. Porkit hindi na Duterte ang nakaupo, manggugulo kayo sa Pilipinas. Ay, Diyos ko na yan. Desperado. Hindi, pati rin ako, di ba? So, ang sabi ko lang Sirs, good afternoon po, sabi niya. Ako, prangka po ako, 2 beses tayo nakulong Di ba? Nasubukan natin namatay. Opo, naalala ko yun. So, When you say namatay, literal na namatay. Yes. You flatlined. yes, na may cut down na. Yes, So, oo. sabi ko, probably, next year na I'll be 70 years old. So, wala na ho bang mga bata-bata? Kasi, ang tingin ko, parang, sabi ko, naghahanap nga sila ng pwedeng, So, yun ang sabi ko lang, na hindi naman sa umaatras na tayo. Kasi sabi ko, my love for my country and people never diminish at all. No? Naandun pa rin yan. Pero, Masaya, no, di ba, nagiging polite pa rin po siya. Nagiging polite lang din pa din siya doon sa meeting po na yon. ang sa akin lang, tempered ka na, nagmel na. Kumbaga sa Ano po yung hinihingi nila sa inyo maging spokesperson? No, parang titindig lang. Nakikita nila parang may mukha ba na, Oo, na... may voice, kumbaga sa Opo. Parang banta. Well, hindi naman ganun na kasi sabi ko nga, ganun ang ko At ito na. Banta talaga yon. Di ba? Banta pa rin yon. Ayaw niya lang sabihin. Kasi nga, kahit na ganyan po yan, meron kasi silang lista. At syempre, mga sundalo rin po sila. No, may mga may mga samahan kasi yung mga yan, no. Pero banta talaga 'yun. Banta ang plano talaga nila. Oo. Actually, ayan po napaka-basic na naman po talaga Kayo ba naniniwala ba kayo na itong plano ng mga retarded kasi ng mga retired AFP ng mga DDS para sa bayan? Hindi po. Politika pa rin po 'yan. 'Di ba? Kasi noong panahon ni Digong nakinabang sila. Kung makikita ninyo ako na-content ko na 'to Ang dami pong in-appoint ni Digong na mga retired AFP. Sorry. Ang dami pong in-appoint ni Digong na mga retired AFP nung panahon niya. So lahat po 'yan syempre nakinabang. At alam naman po natin na tuwing election, pag natatapos po yung election, napapalit na presidente, lahat po yan wipe out. So yung kung makikita ninyo mga kababayan, yung mga yan, sila rin po yung mga appointee ni Digong, na sila po ay itsupwera na po ngayon. Sila yan sige, continue. Na may voice, kumbaga sa Parang banta. Well, hindi naman ganun na kasi sabi ko nga, ganun ang ko At ito na, kasi I attended that September 21, di ba, na rally. Ang, alam niyo yung corruption na issue kasi, walang pinag-iba rin yan sa EDSA 1 nung araw. EDSA 1 was a bloodless people power revolution na it was a blessing, di ba? Wala masyadong dumanak na dugo, pero we never seized that opportunity to unite. Di ba, maalala mo, wala pa rin kasi we opted to put in place people na very vindictive. So, mapapansin mo yung cycle ba, vicious cycle na paulit-ulit lang. Ngayon uli, anti-corruption ang issue, di ba? Yun ang issue nung September 21. Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik sila Duterte, ibalik si Duterte. May nasumisigaw na, resign, Marcos resign. Di ba? Sabi sa inyo di ba? Sabi ko sa inyo Ayun yun. Ang dami niya naman kasi pwedeng gawing example, bakit yun pa ginawa niya example? So mga DDS po talaga yung mga retired, yung mga retired generals po na yan. Mga retired AFP po na yan. Mga DDS po sila kasi sila rin pala yung mga sumisigaw na ibalik ang mga Duterte. Isipin nyo, hindi ko makuha yung point, no? Anti-corruption rally, tapos yung papalit ninyo, kurakot, ni Sara, na boba, na tanga, na mahina ang common sense. Desperado yan. So, ano ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kung ako kunwari nasa active na military at ganito yung nakikita ko na well,
kahit sabihin mo na there's that possible tipping point, hindi pa rin ako hindi kasi yung mga nakakausap natin sabi nga nila hindi sila handa na i-risk pa Yan. yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Mm. Kasi nung panahon namin, maliit lang yung sinasahod mo, and then yung mga gamit mo sa military, talagang yung moral ng ng militar ng dati, militar napakababa. napakababa. So madali mo lang silang ma-recruit o di ba? I-agitate. But this time they are more discerning. Sabihin na natin, more professional sila. O yan na. So, mahirapan talaga kayong recruit yung mga bago. So, ito talaga yung plano talaga nila. Magbuo ng isang grupo na retired AFP. Tapos mag-recruit sila ng mga bago. Doon pa sila nahirapan sa mag-recruit ng mga bago. Diba? Kasi nga, naayos na po yung sistema ng AFP ngayon. Hindi na po katulad dati. Ngayon po, alagang-alaga po yung mga sundalo ngayon. Oo. Kaya yung sinasabi ng mga bobong mga DDS, no, na marami ng mga active na sundalo na wala na ng tiwala kay PBBM, hindi po totoo yun. Kasi kung totoo po yun, sa dami na po ng kudeta na plano, hindi sila sumasama, mukhang kalokohan po yan. At alam niyo yung punto mga ka-streetways, no? Ang tanga-tanga po talaga nila. Tingnan niyo bakit pinipilit niyo pa rin na magkaroon ng kudeta laban sa administrasyon po na to? In the first place, nung panahon nga po ni Digong, hindi niya nga nagawa yun. Diba? Nung nandito nga si Digong nakailang rally si Digong. Hindi niya napali si PBBM. Ngayon pa kayang wala na siya? Napatay na siya, hindi na nasa ICC na siya? Di pa pala patay, boy pa pala yun, no? Boy, I'm so sorry. Di ba? Hindi ko talaga makuha yung point ng mga hayop na yun. So ngayon, by the way, mga kababayan, bukod nga po dyan kay Ariel Kirubin, nagbanggit na po matagal na si Romeo Browner. Saan na ba yan? Yan, ito. Sabi rin ni Romeo Browner yan Ito rin pa sinabi ni Pebbles O sabi ni Romeo Browner, di ba? Retired officers urge co-op versus Marcos but military stood firm. O, di ba? O, ayan Dito pa lang mga kababayan, no, sa sinabi po ni General Browner, ito mga retired officer po talaga, may co-op. Pero itong mga aktibong mga military, mga military, yung mga aktibong military po ngayon na nire-recruit nila, stood firm. Nanindigan po sila. So ngayon ang point natin dito mga kababayan, ano gagawin ngayon natin dito? Kasi po, malinaw po na inciting to sedition po ito. So meron na palang intel report na may ganyang klaseng plano. So ganyan lang yan. Ano gagawin natin dyan? Di ba? Anong gagawin natin dyan? Ganun lang yan. Porket na nalagpasan natin yung plano nilang co-op, finish na. Di ba? So, tingnan natin kung dapat meron na masampulan dito namimihasa po sila Dapat meron ng dito, may masampulan na po dito. Nakailang subok na po sila na hindi nagtatagumpay. Di ba? So, ito the Philippine Military Chief said Friday, he rejected calls for the armed forces to topple President Marcos as Manila was rocked by street protests last month against government corruption. No? Kita nyo, di ba, mga auto-utong mga nag-rally na ginulo yung Mindiola. Nakatulong ba si Sara sa inyo? Nakatulong ba si Duterte sa inyo nung kinulong kayo? May nagawa ba sa inyo? Binisita ba kayo ni Sara sa kulungan? Pinabayaan lang kayo dun di ba? Tingnan nyo to. Ito yung sinabi ni Pebbles. Alam ko na panood yun na to, no? Pero balikan lang po natin para kompleto po yung topic natin. Sige, ito po yun. Hindi na makakalabas. At alam din ni Duterte na hindi na siya makakalabas ng ICC. Hindi na. Kaya nga naglabas na ng pera si Pulong. Magkano ang binayad sa mga generals?
Bago gawin ang October 12 rally, October 11, nag-meeting sila sa Waterfront Davao. Waterfront Davao, binigyan sila ng tig 300k lahat ng retired militaries. Then, lumuwas sila ng Manila ng October 12 na madaling araw. Yung mga nasa likod ni Kiko Barzaga na mga bodyguards niya na nakasombrero at nakamask at nakaitim na damit, mga Muslim yan. Yan yung sinasabi kong galing ng Davao na naka-stay sa nice hotel. Di ba? Alam ko, after ng People's Power, saan nagpunta yung mga retired generals and militaries? Nagpunta sila sa Corinthian Gardens. Kay Chavit, binigyan sila ng tig 500k. 70 plus na retired militaries ang binigyan ng tig 500k plus yung 300k pa. 800k. Para lang magkudeta sila. Di ba? 74 plus galing sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga Duterte. So ngayon, syempre, meron tayong suspect dito. Suspect lang naman. Hindi naman natin sinasabing totoo. Kasi, naalala nyo nung na-contempt si Eric Celis, yung peking NPA, at saka yung pangit na si Lorraine Badoy. Naalala nyo yan? Di ba merong SMNI hearing sa House? Tapos, dahil nga po sa hindi po sinasagot ng maayos ni Eric Celis na peking NPA, at saka si Lorraine Badoy na pangit, kinontempt po sila ng House. So, napag-contempt sa kanila ng House, meron pong nagbigay po ng manifesto. Mga retired AFP din po yung mga yon. So, ewan ko lang, baka posible na marami po sa kanila, yung gumawa po ng manifesto, baka sila rin po yung kasama nga po na, what they call this, na kasama doon po sa sinasabi nga po meeting para pabagsakan ng gobyerno. Actually, ito nahanap ko yan eh. Saan na ba yan? Ito. Hirap hanapin ito eh, pero nahanap natin. Ito yun eh, 2023, no? Ito yun. Tama, ito nga yun. So, may Manifesto for Defense Democratic Rights and the immediate release of Dr. Pangit Badoy and Ka Jeffrey peking NPA Celis. So, ayan, may listahan yan dito eh. Sila yan eh, mga nagmanifesto. Mga ano dito, mga 70 rin ata yung nakalista dyan. Yan. Tingin ko lang kasi same yan eh. Same lang din po yan eh. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa mga sinabi nga po ni General Ariel Kirubin at saka ni Romeo Browder regarding nga po dito sa tangkang kudeta ng mga retired AFP. So sa tingin nyo ba, dapat na ba silang managot? Kasi una sa lahat mga kababayan, no? Kaya nga merong confidential fund yung presidente. Para po makita nga po yung mga ganyang klaseng mga bagay. Yung mga co-op na yan. So ngayon, confirm na pala na may co-op. So ano na? Ano nang gagawin? So yun na yun. Porket na lapasan na. Kasi po, hindi po titigil yung mga yan. Hanggat di po napapalo si PBBM. Actually, ilang taon na lang, di pa nila mahintay. Ano ba? May tinatago ba tong mga to? Takot ba sila kay Secretary Boying Rimulya? Ay, Ombudsman Rimulya? Takot ba sila kay Ombudsman Rimulya? Kaya sila nakakaganyan? Di ba? So yun na sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yun, so next topic tayo. Pag-usapan natin itong si Maluti Kia.